Irrigation Systems Development Program. 925 million ang nirequest nyo dyan. Bakit? For next year, wow. Teka muna, bigyan mo ako salamin kung tama itong mga mali yung mata ko eh. 925 million, 2023, ano ka nga to? 11 billion. Ang laki ng lundag. From 925 million, 2023, ngayon, sabi nyo, kailangan namin ng 11 billion. Hindi pwedeng naglulokon tayo rito. Mag-oath-taking kayo rito na nagsasabi kayo ng katotohanan at pawang katotohanan lamang dahil kapag nag-present kayo ng bogus na dokumento tulad na ginawa nyo ng last hearing, ipapakontempt kita at pakukulong kita sa baba. Ano pitong other irrigation systems? 580 million. Ito pinakamadaling tanong. Oh, hirap pa rin kayo. Other irrigation systems. From 580 million last year, ngayon, humingi kayo ng, for next year, 620 million. 2023, 580. 2024, 620 million. Other irrigation systems. Ano po itong other? Sir, under po dun sa ating other irrigation system of 620,605,000, ito po ay nakalaan para sa repair of pump irrigation systems. Repair. Yes po. Yun. Repair. Pakibigyan mo kami ng listahan one by one lahat ng mga i-repair na irrigation pump. Saan lugar? Picture. Okay? And then, mag-oath-taking kayo rito na nagsasabi kayo ng katotohanan at pawang katotohanan lamang dahil kapag nag-present kayo ng bogus na dokumento tulad na ginawa nyo ng last hearing, ipapakontempt kita at pakukulong kita sa baba. Kung sino man kayo. Kasi hindi pwedeng naglulokon tayo dito. Sa last hearing, nabigyan kayo ng fake na ano? Well, nung last hearing kasi, Senator, sa mga previous hearing sa Blue Ribbon, and nagbigay sila ng mga wrong information na nakontra po namin dahil nagpadala po ako ng mga reporter ko to counter-check. Kasi akala nila hindi namin pupuntahan. Akala nila walang kakayahan. So nagpadala tayo ng reporter na i-check bawat projects na nag-sampling kami random. So anyway, yung listahan lang po, madam. Good. Now, isa na lamang. Well, dalawa na lamang actually. Irrigation Systems Development Program. Noong 2023, 925 million ang nirequest nyo dyan. Kasama dyan yung new national irrigation, establishment of pump irrigation, small reservoir, special irrigation, extension, expansion, existing irrigation system, etc. Right? 925 million. Tama. Bakit? For next year, wow. Teka muna, bigyan mo ako salamin kung tama itong mga mali yung mata ko eh. O baka typo error to. Akin salamin ko. 925 million, 2023. Ano ka nga to? 11 billion. Ang laki ng lundag. From 925 million, 2023, ngayon, sabi nyo, kailangan namin ng 11 billion. So, bakit po ang laki ng lundag? You have to justify it to us. Biglang lumundag. At ano po yung mga bagong projects na paglalanan nyo rito? Ang dami na nga po kayo mga questionable mga gawain, mga proyekto, dadagdagan nyo pang sakit ng ulo. Kami at ang taong bayan, ang kaban ng bayan lalo na. Kumbaga may sugat na nga po. As far as I'm concerned, this is my own opinion, sinugatan nyo na po yung kaban. Dahil nga po sa mga palpak na projects, questionable projects and all. Now, kumuha kayo ng kalamansi at asin at nilagyan nyo po ng yung sugat na yun. Senator Tulfo. Yes, ma'am. Kasi yung budget nila last year and this year, halos pareho. So kung lumaki to from 900 million to 11 billion, where did they get it? Ito na, COA report. 2023. On 2023, COA flags 1.2 billion worth of delayed scrap irrigation projects. Yan ang sinasabi ko. Nabasura na. 1.2 B worth. So, I need a report pertaining to
to these projects na na-flag ng COA as delayed and scrapped, ano na po ang status ng mga ito? 33 contracts worth total of 99.7 million and constituting a majority of the delayed projects were under the Magat River Irrigated System in Isabela Province. Projects were delayed from 32 to 368 calendar days. Kasama na dyan ang unsatisfactory performance, insufficient manpower equipment, unresolved right-of-way issues, etc., etc. Ito pa po, delayed implementation has not been resolved yet by NIA management in calendar year 2022. Also, they have not fully addressed these deficiencies noted in previous years. NIA has also terminated 14 irrigation projects worth a total of 139.46 million. COA also stated that NIA should also require contractors to regularly submit progress report and impose liquidated damages on contracts who delays the project. Sinusulat niyo po ito. As of 2022, NIA flagged over 33.75 billion irrigation projects. Or COA. COA flagged over 33.75 billion. Ang laking pera to. Andyan si COA, kung meron kayong question, tingnan nyo siya. Huwag kayong titingin sa akin. COA has ordered NIA to conduct a proper inventory and appraisal of the 33.75 billion Kaseknan Multipurpose Irrigation Power Project. 33.75 billion. Liit nung binanggit kanina, no? 261 lang yun. Diba? Kontrata siguro. Pero grabe pala yun. 33 billion pala. 33 billion. It was turned over by US-based company last year. Kaya nga po, napakarami niyo pong gawin. Napakarami niyo po kayong homework. Ito mga na-flag sa inyo ng COA, you have to show us documentations tungkol po sa status nito. What have you done after this were plugged by NIA? I mean, by COA. After na ma-receive niyo po yung report ng COA at sinabing ito may problema, ano po ang ginawa ninyo at ano po ang status? Kailangan po masatisfy nyo kami dahil kung hindi, deferred na po yung budget nyo hanggat hindi nyo po masatisfy kami. Yes, Mr. Senator. But with regards po dito sa Kaseknan Dam po, that's a BOT project po yan. In fact, nabenta na po ng gobyerno yan. In the tune of $526 million. It was built ilang years? It was built for around $600 million pero nabenta na po ng gobyerno yan ng $526 million po. Pero put it in writing para ma-review namin kung talagang totoo yung mga sinasabi ninyo. Yes, sir. Isa pa rito, incomplete contracts amounting to 870.25 million pesos in connection to the Agno River Irrigation System Extension Project in Pangasinan. 8 contracts amounting to 392.937 million as part of Balog-Balog Multipurpose Project Interlock. The list goes on and on and on and on. 44 contracts totaling to 12.2 billion have been incurred significant period of delays. 43 more contracts with total of 2.2 billion were already terminated by NIA. Ibibigay ko po sa inyo itong listahan at bigyan niyo po kami ng status report kung ano na po ang ginawa niyo dito. Ayoko na Yes, Mr. Chair. COA po ito eh. In fact, yung Larisip ay tapos na rin. Gusto rin makita, sir, kasi nasagot naman namin sa COA yung mga observation. Nakapag-reply na po kayo doon? Yes, sir. In fact, yung Larisip, sir, completed na rin ho yan eh. So, yung Lower Agno, di ba? So, yung reply niyo po sa COA, bigyan niyo po kami noon Yes, sir. para makagawa po kami ng counter-checking. Yes, sir. Kung in fact, hindi po yung patsamba-tsamba lang yung mga nilagay niyo doon. Of course not, Mr. Senator. Lahat naman ng AOM. Sinasabi ko lang. Kaya ako gagawa ng checking. Of course, Yes, sir. hindi ka gagawa noon. Pero sa akin, I want to make sure na hindi patsamba-tsamba lang. Yes, sir. Yun yung ginagamit kong term. Kasi marami na kayong, sir, you cannot blame me. Will you blame me kung gagamit ako ng ganung salita?
Kayo pong may kagagawa nito para kayo po'y pagdududahan na. Kasi po, kung malinis kayo ng ahensya, hindi kayo makatikim ng ganitong salita. Mas masakit nga po yung natatamo ng taong bayan dito. Yung sa akin, salita lang. Di ba? Anong ginawa nyo sa taong bayan? Sinugatan nyo po sila. Di ba? Sinugatan nyo po yung kaban ng bayan. Dilaslas nyo po. Yes, hindi man kayo, yung inyo pong ahensya. That's why I can assure you, Mr. Senator, next na pag mabigyan lang kami ng chance ay maayos po natin yung karamihan po ng mga naging problema. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Coco Pimentel. Thank you.